Grabe guys, hindi ko ma-imagine yung utang ng administrasyon ngayon. Ito guys, panoorin natin ha. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Partida, may pandemic yan guys ha, 'di ba? May pandemic during na time na yan. At ang dami-dami pang mga proyekto na nakita natin as in from Mindanao to Luzon. Hindi sa Luzon lang nga, dito sa Mindanao sobra yung mga daan naging 4 lanes. Imagine mo 'yon, grabe. I think may problema si Attorney Claire sa comparison kasi hindi mo pwedeng i-compare yung 6 years ni Duterte sa 3 years ni Bongbong Marcos. True. Actually, I already created a video about this saying na yung 1.5 years ni Bongbong Marcos ay halos pantayan na ang 3.5 years na utang ni Duterte. So, i-update natin. 3 years ni Bongbong Marcos versus ang 3 years ni Duterte. We already have the data here ng 3 years ni Bongbong Marcos. So sa tingin ko, pwede na to. 12.79 trillion nung dumating si Bongbong at 16.75 trillion naman ngayon na April 2025 at ito yung nautang ni Bongbong Marcos. Guys, as of April pa lang to ha. Guys, ilagay nyo sa kukote nyo. April pa lang yan ha. Mamaya i-update ko kayo sa July. Sa 3 years niya sa serbisyo. While si Duterte, 5.59 trillion nung dumating siya at after 3 years, ayon sa Bureau of Treasury, end of 2019. So partida ha, 3.5 years. Ito ni PRRD, ang utang na ng Pilipinas ay 7.731 trillion pesos. In short, sa 3.5 years ni Duterte, ang naging utang niya lang ay 1.78 trillion pesos kung saan ramdam natin ang umaapaw na mga infrastructure project and other services. While kay Bongbong, 3.96 trillion pesos ang naging utang niya sa 3 years niya na hindi natin alam kung saan napunta. Lampas doble ang nautang ni Bongbong Marcos compared sa nautang ni Duterte sa loob ng 3 taon. Well, kay Duterte nga, 3.5 years pa ang pinag-uusapan natin dito. Pero ang services, ang mga projects ay hindi natin makukumpara. Sobrang kulelat ang mga projects at mga serbisyo dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Habang kaliwat kanan naman ang nakikita nating produkto ng utang na ginawa ni Duterte. Ilang beses ko nang sinasabi na wala akong problema sa utang. Ang importante sa akin na kapag umutang tayo dyan sa gobyerno ay merong magandang napupuntahan. May mga projects tayong nakikita at napupunta ito sa mga pulisiya na may balik sa Pilipino. Correct. Mga pulisiya that will generate more income kung saan mababayaran natin yung utang in the future. Ang tanong, may mga ganun ba sa panahon ni Bongbong? O puro ayuda ang nakikita natin na pagwaldas ng pera? Makikita nyo naman, kung hindi nag-pandemic ay hindi lalaki ng ganito ang utang sa panahon ni PRRD. Kaya nga magandang ikumpara ang utang ni PRRD nung wala pang pandemic at yung utang sa panahon ni Bongbong na wala namang malaking sakuna. At sa mga numerong ito, kayo na ang humusga. Grabe no? Tama talaga yan guys. At alam nyo ba, eto, i-update ko kayo sa month of July ha, masashock talaga kayo. Eto guys, sabi ng Manila Bulletin, grabe,
Philippine debt near 17 trillion as at end of May on higher domestic borrowings. Government says debt remains manageable. Grabe ah. Manageable pa rin daw yung debt na yan. Imagine, guys, more than alam mo yun, half na sa nautang, yung nautang ni Bongbong Marcos sa nautang noon ni PRRD within 3 years. Grabe. Tapos ito guys, basahin natin yung post ng isang DDS vlogger, si Crisette Loretta Cho, sabi niya dito. So ito sabi niya, as a taxpayer, I want to know saan ginastos ang nearly 5 trillion utang in 3 years. Imagine guys ha, yung utang ni PRRD noong siya ay presidente. Within 6 years ha, ay 6 point something trillion lang. Kay Bongbong Marcos is almost 5 trillion na. 3 years pa lang yan ha. Almost 5 trillion na. Grabe. Yung 6 years ka ni PRRD, 6 point something trillion lang. Sa kanya guys, 3 years pa lang. Almost 5 trillion na. Grabe. When PRRD left office, our utang was 12.7 trillion pesos. When Pinoy left, our debt was 6 trillion pesos. Duterte added about 6.8 trillion debt for the totality of 2016 to 2022. Ngayon, our utang has just hit 17 trillion, meaning BBM would have added nearly 5 trillion pesos sa halftime mark niya. 3 years pa lang, ka-level niya na halos si PRRD sa utang. 5 trillion pesos. And I want to know, what has our government shown for it? Remember the 6 trillion utang ni PRRD and what our country has gone through in those times, guys. Merong pandemic noon. In fact, about 95% ng dapat na projected utang natin for these years, ubos na June pa lang. Yung budget natin na uutangin for the entire year, ubos na. Parang yung allowance mo na 10K for the entire month, ubos na June 12 pa lang. That's called mismanagement in real life. Ang gusto ko lang malaman kasi ako personally wala akong makita saan ginastos ang 5 trillion pesos utang ni BBM. Pwede nyo ba kaming i-enlighten? Please remember the utang is different pa from the actual national budget, which in 2024 was 6.32 6 trillion pesos. Nagbenta din tayo ng gold. Biggest sale ever in the world. Last year ha, in the world, biggest sale ever in the world. Yung Pilipinas. Nagbenta din tayo ng government properties, pero kinulang pa din at umutang pa rin ng ganito kalaki. Guys. Lord Jesus, save the Philippines talaga. Ano na bang nangyayari? Grabe. Talaga guys, grabe yung mga utang, no? Grabe, hindi na talaga kayo, alam nyo ba, pwedeng enlighten nyo naman kami kung saan napunta yung 5 trillion. Post in the comments below kung saan ba napunta yung 5 trillion. Sa tingin nyo guys, saan napunta yun? Don't forget to comment down below, like and share our video. And subscribe, by the way. Thank you for watching. Have a great day. Bye. God bless.